Isa na namang 2025 Astig Tagalog movie recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga huwan. Ito ay isang horror action thriller film na ang pelikulang 28 Years Later at siguradong ikatutuwa nyong lahat panoorin. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Isang araw sa Scottish Highlands, ang batang si Jamie Crystal kasama ang iba pang batang kamag-anak niya ay nanunood ng programa sa telebisyon nang biglang pumasok sa bahay nila ang mga taong naging infected ng rage virus at naging mga zombie. Habang inaatake at nilalamon ng mga infected ang lahat ng miyembro ng kamag-anak ni Jimmy ay nagmadali siyang pumunta sa kalapit na simbahan upang puntahan ang ama niyang pari. Ngunit nang sinabi ni Jimmy sa ama ang tungkol sa mga zombie ay nasabi nitong hindi sila patay kundi naligtas na dahil iyon ang araw ng Judgment Day. Pagkatapos ay binigay ng ama sa anak ang rosaryo niya bago tumakbo si Jimmy at nagtago sa ilalim ng simbahan habang ang pari ay nagpalamon sa mga infected hanggang sa naging zombie na rin siya. Kalaunan ay nagmadaling tumakbo si Jimmy papunta sa bayan. Ang rage virus ay kumalat sa buong United Kingdom at bumalik ito sa kontinente ng Europe. Ang Great Britain naman ay isinailalim sa quarantine upang hindi kumalat ang virus sa ibang bansa at ang mga survivor na naiwan roon ay napilitang protektahan ang mga sarili. Makalipas ang 28 taon, ang tanging komunidad ng mga survivor ng Great Britain ay naninirahan sa Lindisfarne Island o ang Holy Island na isang safe zone mula sa virus at nakahiwalay mula sa mainland ng bansa. Makikitang ang isla ay dinidepensahan ng mga malalaking sandata at ng maraming bantay. Isa sa miyembro ng survivor community ay ang scavenger na si Jamie at ang binatilyong anak niyang si Spike. Habang kumakain sila ng agahan ay biglang sumakit ang ulo ni Isla na ang ina ni Spike at agad na pinuntahan siya ng mag-ama. Si Isla ay dumaranas ng kawalan ng memorya at ng iba pang mga karamdaman ngunit hindi matukoy ni na Jamie kung anong sakit ng asawa dahil walang doktor sa isla nila. Ngunit nang nasabi ni Jamie kay Isla na isasama niya ang anak nila sa pangangaso niya sa mainland ay labis na nagalit ito dahil napakabata pa ng anak nila upang ilabas ng isla. Kalaunan nang pumalma si Isla ay nagsinungaling sa ina si Spike na papasok siya sa eskwela at ang kapitbahay nilang si Sam ay binigay sa kanya ang nagawa nitong pana. Bilang parte ng initiation ni Spike sa pagiging binatilyo ay isasama siya ng ama sa labas ng Holy Island upang mangaso ng mga zombie at ang mga mamamayan ng isla ay masayang binati si Jimmy sa unang pangangaso niya. Pagdating sa gate ng isla ay binantaan si Spike ng leader ng mga bantay na si Jenny na kapag hindi siya nakabalik ay walang pupunta sa kanya upang hanapin siya. Pagkatapos ay binuksan na ng mga bantay ang malaking tarangkahan ng isla at dumaan ang mag-ama sa isang makitid na daan sa gitna ng dagat upang makarating sa mainland ng Great Britain. Ang daanan na iyon ang tanging landas patungong mainland pero kapag tumaas ang tubig ng dagat ay wala nang makakadaan dito dahil matatangay na sila ng malakas na alon. Maya-maya pagdating ng mag-ama sa mainland ay labis na namangha si Spike na makita ang kalawakan ng lugar pati na ang napakaraming nagtatakbuhang mga hayop mula sa di kalayuan. Sa kasalukuyan na yon sa Holy Island ay makikita ang isang grupo ng mga kabataan na sinasani na pumana ng mga infected. Kalaunan pagdating ni na Jamie sa kagubatan ay nakakita sila ng isang slow-low zombie at sinabihan niya ang anak na tamaan ng palaso ang nilalang sa leeg upang matapos ito. Kahit pa kinakabahan ay pinana ni Spike ang infected at nagawa niya itong matamaan sa leeg. Nang inatake sila ng iba pang slow-lows ay mabilis na pinana ni Jamie ang dalawa sa mga ito pero hinayaan ng lalaki ang isa na makatakbo palayo. Naging proud naman si Jamie sa magaling na pag-asinta ng anak at sa patuloy na paglalakad nila sa kagubatan ay nakakita sila ng isang abandonadong bahay. Agad na pinasok ng mag-ama ang bahay upang maghanap ng mga mapapakinabangang bagay hanggang sa nakita nila roon ang isang lalaki na nakabitin ng patiwarik. Nasabi ni Jamie na posibleng tinali ang lalaki roon upang ipakain sa mga zombie bilang parusa at dahil infected na ito ay sinabihan niya si Spike na tapusin na ang lalaki. Nag-aalinlangan ang binatilyo na tapusin ang lalaki pero nang biglang nahulog ito ay mabilis na pinana siya ni Spike sa ulo. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Patuloy na naglakad ang mag-ama sa kagubatan ng mainland, ngunit ilang saglit ay nakakita sila ng isang ulo ng hayop na nakasabit sa puno. Na-realize ni Jamie na ang Alpha o ang leader ng mga zombie ang may gawa noon at agad na sinabihan niya si Spike na babalik na sila sa isla. Ngunit biglang hinarang sila sa daan ng Alpha at ng grupo ng mga infected nito kaya't nagmadaling tumakbo ang mag-ama palayo sa kanila. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan ay magaling na pinana ni Jamie ang ilan sa mga zombie at nagagawa niyang mapatumba ang mga ito.
Subalit dahil sa sobrang kaba ay hindi matamaan o mapana ni Spike ang mga infected sa katawan. Mabilis na bumalik ang mag-ama sa abandonadong bahay at habang tinutulungan ni Jamie ang anak na makaakyat sa attic ay nagpatumba pa siya ng ilang zombie hanggang sa nagawa nilang dalawa na makaakyat sa taas ng bahay. Mula naman sa attic ay nakita ni na Jamie sa di kalayuan ang alpha na naghihintay sa kanilang lumabas. Pinaliwanag ng ama sa anak na ang mga alpha ay nag-evolve sa mas malaki, matalino at mas malakas na zombie kumpara sa iba ng dahil sa rage virus. Pero dahil naubos na ang mga palasyon nila ay maghihintay rin sila roon. Maya-maya pagsapit ng gabi ay napansin ni Spike ang isang bonfire sa di kalayuan at natanong niya sa ama kung anong nandoon. Ngunit nasagot ni Jamie na hindi niya alam dahil hindi pa siya nakakarating sa parteng yun. Kalaunan habang natutulog ang mag-ama ay biglang nagtakbuhan sa labas ang malaking grupo ng mga hayop at nagsisimula ng gumuho ng bahay dahil sa sobrang luma nito kaya't agad na lumabas roon ang dalawa. Pagkatapos ay nagmadali silang tumakbo papunta sa makitid na daan at kahit pabahagyang mataas na ang tubig ay dumaan rito sina Jamie. Subalit pagdating ng mag-ama sa gitna ng passage ay napansin nilang tumatakbo ang alpha papunta sa kanila kaya't mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik ng isla. Ginamit ni Jamie ang sipol niya upang maalerto ang mga bantay sa gate at agad na pinana ng mga ito ang alpha ng maraming beses hanggang sa mapabagsak nila ang nilalang bago nito maatake ang mag-ama. Matapos naman makumpirma ni Jenny na hindi infected ang dalawa sa pagtingin niya sa mga mata nila ay pinapasok niya ang mga ito sa gate. Maya-maya ay masayang nagdaos ng party ang mga mamamayan ng isla dahil sa matagumpay na unang pangangaso ni Spike sa mga zombie at sa ligtas na pagbalik ng binatilyo sa kanila. Nagsinungaling pa sa lahat si Jamie na hindi nagminti si Spike sa bawat pagpana niya sa mga infected na kinagulat nito sa ama. Ilang saglit sa gitna ng kasiyahan nila ay nakita ni Spike si Jamie na hinila palabas ng bar ng babaeng si Rosie at nasaksihan niyang palihim na nakipagtalik rito ang ama sa isang tagong sulok. Labis na kinagalit iyon ng binatilyo kay Jamie at naisipan niyang umalis na sa party at umuwi na sa bahay nila. Nakita ni Spike sa sala si Sam na ang nagbantay sa ina niya habang wala sila sa bahay at nakwento niya rito ang lahat ng mga nagawa niya sa pangangaso nila ng ama sa mainland. Nabanggit pa ng binatilyo ang tungkol sa isang bonfire na nakita niya sa Timog Kanluran pero si Sam ay nasabing malaki ang posibilidad na yon ay si Kelson na ang dating doktor ng village nila. Nasabi ni Spike na nagsinungaling pala sa kanya ang ama nang sinabi nitong patay na ang lahat ng doktor sa isla kaya't walang makakasuri ng sakit ng kanyang ina. Pero nasagot ni Sam na posibleng nasabi yon ni Jamie upang hindi siya matakot kay Kelson dahil ito ay tila isang baliw na doktor. Ngunit ang binatilyo ay inakalang nagsisinungaling rin sa kanya si Sam at masama ang loob na yumakap siya sa ina bago matulog. Kinabukasan ng isang grupo ng mga Swedish NATO soldiers ay hinahabol at inaatake ng napakaraming infected sa mainland. Ngunit kahit matapang na kinalaban ng mga sundalo ang mga zombie ay nagagawa silang maatake at matapos ng mga ito hanggang sa 3 na lang ang natira sa kanila. Pagpasok ng mga sundalo sa isang abandonadong istruktura ay mabilis na inatake sila ng isa pang alpha zombie na si Samson pero ang sundalong si Eric ay nagawang makalabas ng gusali. Maya-maya ay pumunta sa silid si Jamie at nasabing nakatulog raw siya sa sakahan dahil sa sobrang kalasingan kagabi. Ngunit si Spike ay masama ang loob na bumangon at ilang saglit habang naghahanda si Jamie ng almusal ay tinanong siya ng binatilyo tungkol kay Kelson na ang nagpaliyab ng bonfire kagabi sa mainland. Agad na na-realize ni Jamie na nalaman yun ng anak ng dahil kay Sam pero nasagot niyang dating doktor si Kelson ngunit ngayon ay isa na itong baliw. Kinuwento ni Jamie na 15 years ago noong nagkokolekta siya ng mga pagkain sa mainland kasama ang iba pa ay nakita nila si Kelson na humila at nagdala ng daang-daang mga labi ng mga tao sa tapat ng bahay nito upang sunugin sa malaking apoy. Binati pa sila ni Kelson nang nakita sila ng lalaki mula sa kagubatan na tila normal lang ang ginagawa nito pero agad na umalis sila roon at mula noon ay walang sino man ang bumalik sa lugar na yun. Ngunit nasabi ni Spike na sa tingin niya ay mamamatay na ang ina niya at kapag wala na siya ay makakapiling na ng ama si Rosie. Labis na kinagalit ni Jamie ang nasabi ni Spike at ang binatilyo ay malungkot na pinuntahan ng ina niya. Nang pumunta rin si Jamie sa silid ay galit na tinutukan siya ni Spike ng patalim at pinaalis siya sa bahay nila pero mabilis na naagaw ito ng ama. Kalaunan ay binalik niya sa binatilyo ang patalim at masama ang loob na umalis siya sa kanilang bahay. Maya-maya ay dinala ni Spike si Ayla sa hardin ng isla habang siya naman ay sinunog ang stockroom ng mga sandata ng mga bantay. Pagkatapos ay nagkunwari si Spike na nakita niyang nasusunog ang stockroom at tinuro niya ito sa mga bantay kaya't nagmadaling inapula ng mga ito ang sunog. Agad na sinama ng binatilyo ang inapalabas ng gate at nagsinungaling siya kay Ayla na ilalakad niya siya sa kapatagan ng isla. Ngunit pagdating nila sa mainland ay nasabi ni Ayla na hindi sila dapat nandoon dahil napakamapanganib ng lugar na yon.
Inamin naman ni Spike na pupunta sila sa isang doktor upang mapagaling ang sakit niya at kumalma na si Ayla. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang mag-ina patungong Timog Kanluran at nang nakakita sila ng isang abandonadong simbahan ay doon nila naisipang magpagabi. Habang natutulog si Ayla ay nagbantay ang binatilyo sa harap hawak ang pana niya ngunit ilang saglit ay nakatulog na rin siya. Maya-maya ay may isang slow-low zombie na dahan-dahan na gumapang papunta sa kanila at nang lalamunin ng nilalang si Spike ay mabilis na inatake ito ni Ayla at hinampas ang ulo sa bato. Kinaumagahan ay labis na nagulat si Ayla na makita roon ang labi ng infected dahil hindi niya maalala ang nagawa niya kagabi. Kalaunan sa paglalakad nila sa kagubatan ay may nakaharap silang isang payat na infected at agad na pinana ito ni Spike. Ngunit dahil sa nagawa ng binatilyo ay napansin sila ng iba pang mga zombie sa paligid at tumakbo ang mga ito papunta sa kanila. Nagmadaling tumakbo ang mag-ina sa wasak na convenience store ng isang gasoline station subalit dahil nag-evaporate ang gas sa ibabaw ng silid ay hindi sila makahinga sa loob. Kinalaban ni Spike ang ilang infected pero hindi nagtagal ay pinasabog ni Eric ang convenience store habang ang dalawa ay nakasubsob sa sahig upang masunog ng sundalo ang mga zombie ng silid. Paglabas ni Spike ay labis na napasuka sila dahil sa nalanghap nilang gas mula sa convenience store at nasabi niya kay Eric na posibleng mas marami pang pumunta sa lugar dahil narinig ng mga infected ang pagsabog. Ngunit napansin ni Spike na hindi magawang makatayo ng ina at kahit pa mabigat sa kalooban ay binuhat ni Eric ang babae upang matulungan ang binatilyo na madala siya sa doktor. Pinaliwanag naman niya kay Spike na habang nagpapatrolya sila sa east coast ng Scotland sakay ng barko nila ay biglang nabangga ito sa isang malaking bagay at nagsimulang lumubog. Gamit ang mga lifeboat ay sinubukan ni Eric na pumunta sa Pangpang subalit tinangay sila ng malakas na hangin papunta sa lugar na iyon. Maya-maya ay nagpahinga ang tatlo sa isang kapatagan upang kumain ng mga mansanas na dala ni Spike at hindi nagtagal ay nagawa ng makapaglakad ni Ayla. Ilang saglit ay nakarinig si Ayla ng ungol mula sa isang wasak na tren at nakita niya sa loob ang isang infected na buntis na kasalukuyang nanganganak. Dahil sa sobrang sakit ay napahawak ang zombie sa mga kamay ni Ayla at nang naluwal na ng infected ang sanggol ay inatake nito ang tatlo pero mabilis na binaril ni Eric ang nilalang. Si Ayla naman ay binuhusan ng tubig ang ulo ng sanggol at pinagtulungan nila ni Spike na matanggal ang umbilical cord ng newborn mula sa ina nito. Ngunit kahit pa napansin ni Spike na hindi infected ang sanggol ay galit na sinabihan sila ni Eric na bitawan ang baby kundi ay babarilin niya sila. Subalit dahil narinig ng Alpha ang putok ng baril ng sundalo ay mabilis na nakapunta roon ang nilalang at kinuha ang lalaki. Nagmadaling tumakbo sina Spike palabas ng tren ngunit pagpasok roon ng Alpha na hawak ang putol na ulo ni Eric ay napansin ng nilalang na wala ng buhay ang kasintahan nito. Matapang na pinana ni Spike si Samson ng ilang beses ngunit wala itong talab sa zombie pero kalaunan ay mabilis na inatake ni Dr. Kelson ng pangparalisa ang nilalang. Pinaliwanag ni Kelson sa mag-ina na binalot niya ang katawan ng iodine bilang proteksyon sa virus at kinuha niya ang putol na ulo ni Eric mula kay Samson. Nasabi naman ni Spike na kailangan nila ang tulong ni Dr. Kelson at agad na umalis sila sa lugar bago pa magkamalay muli ang Alpha. Ilang saglit pagdating nila sa lugar ni Kelson ay nakita ni Spike ang naitayong napakalawak na bone temple ng doktor bilang alaala sa mga namatay na mga survivor at mga infected. Pagkatapos ay pinainom ni Ayla ang sanggol ng tubig mula sa kalapit na lawa habang si Kelson ay sinunog ang ulo ni Eric. Matapos naman ma-sterilize ni Kelson ang bungo ni Eric ay inatasan niya si Spike na maghanap ng pwesto sa templo para rito at na-realize ng binatilyo na hindi isang baliw ang doktor. Pagsapit ng gabi ay kahit walang mga kagamitan ay sinuri ng doktor si Ayla sa mga paraang alam niya upang matukoy ang sakit ng babae. Kalaunan ay pinaliwanag ni Kelson kay Spike na ang ina niya ay may malalang cancer na kumalat na sa utak at sa iba't ibang parte ng katawan niya. Subalit walang gamot na makakapagpagaling kay Ayla at posibleng bawian na siya ng buhay sa lalong madaling panahon na labis na kinagulat ng binatilyo. Si Ayla naman ay malungkot na inamin sa anak na noon pa niya hinihinalang may cancer siya ngunit labis na natatakot siyang sabihin ito sa kanila kaya't humingi siya ng pasensya sa anak. Ilang saglit ay palihim na inatake ni Kelson si Spike ng pangparalisa at si Ayla ay pinahawak sa kanya ang sanggol dahil napagdesisyonan pala ng ina na tapusin na ang pagdurusa niya mula sa cancer sa tulong ng doktor. Maya-maya nang nasunog at na-sterilize na ni Kelson ang bungo ni Ayla ay pinaubaya niya kay Spike kung saan niya ito ilalagay sa templo. Naisipan ng binatilyo na umakyat sa tore ng mga bungo at malungkot na nilagay niya sa tuktok ang bungo ng ina niya habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ilang saglit ay nagmadaling nagtago ang dalawa sa sewers nang inatake sila ng Alpha upang kunin ito ang sanggol sa kanila.
Nang nagawang mahablot ni Samson si Kelson ay agad na tinarak rito ni Spike ang pangparalisa ng doktor at sinabihan siya nito na kailangan na niyang bumalik sa isla kasama ang sanggol. Kalaunan dala ang baby sa basket ay nagsimulang maglakad ang binatilyo pabalik ng Holy Island dahil hindi ito mabubuhay ng walang naiinom na gatas. Pero iniwan lang ni Spike ang sanggol sa gate at nang nakuha ito ni Jenny ay binigay niya ang baby kina Jamie at napansin nilang nag-iwan ng binatilyo ng mensahe para sa ama at pinangalanan niyang Ayla ang sanggol. Si Jamie naman ay nagmadaling nagtungo sa passage ngunit hindi na niya naabutan roon ang anak at tumaas na ang tubig ng dagat. Samantala si Spike ay napagdesisyonang magpatuloy na maglakbay ng mag-isa sa mainland at nangisda siya sa kalapit na dagat. Ngunit nang niluluto na ni Spike ang isda ay naamoy ng mga infected ang pagkain at sinugod siya ng mga nilalang pero matapang na pinana niya ang mga ito. Ilang saglit si Jimmy Crystal na nasa wastong edad na ay nagpakita sa lugar na suot ang rosaryo ng ama niya nang nakabaliktad. Kasama naman ang ilang mga tagasunod ni Jimmy ay magaling na tinapos nila ang mas maraming mga zombie na aatake kay Spike. Pagkatapos ay nakipagkaibigan si Jimmy sa binatilyo. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.